The Boss Husband. Credit to the author. 1410-17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Minister Lee, talagang pinahirapan mo ako sa pagkakataong ito, medyo hindi nasisiyahan ang tono ni Justin. Ang kabilang partido ay si Moshan. Kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan sa kanya ni Duncan, sinumpanan niya ito. Ngumiti si Moshan at sinabi, mukhang hindi ka nagulat sa tawag na ginawa ko. Ang matanda ang nagsabi sa iyo kung paano lampasan ang numerong ito, hindi ba? Masyadong magulo ang mga bagay-bagay, umabot lang sa punto. Kailangang iwasan ng matandang lalaki sa aking bahay ang anumang hinala at halatang ayaw ni Chief No. Isa na ibaba ang kanyang katayuan, kaya ikaw ang pinakamahusay na kandidato para makipag-usap sa akin, sabi ni Justin. Dahil sinabi mo na, malamang marami kang alam noon. Hindi ko itatanggi, oo, sa pagkakataong ito ay pinaghihinalaan na talaga namin na ginagamit ka, ngunit dapat mo ring aminin na kung hindi ka determinadong labanan ang pamilya Meng, ang mga bagay ay hindi mahuhulog sa larangang ito, mahinahong sabi ni Moshan. Maluwag na ngumiti si Justin, sa tingin mo ba ay nasa masamang sitwasyon ako ngayon? Hindi ba? Ang puwersa sa likod ng pamilya Meng ay hindi mo maiisip. Nagpadala na sila ng 3 matatanda at iyon lang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Sa tingin mo ba makakabalik ka sa Zenica mag-isa? Pabirong sabi ni Moshan. Palihim na tumawa si Justin, kaya gusto mong gamitin ang pamilya Meng para supulan ako ha? Sinadya niyang nagsisisi at sinabing, hihilingin ko sana sa isang tao na tulungan akong sabihin ang balita sa pamilya Meng. Ang 3 matatanda ng pamilya Meng, sina Kenneth at Therese at Wilfred ay nawala ng tuluyan. Anong sabi mo? Bahagyang nabusalan si Moshan, at tumahimik siya saglit at sinabing hindi makapaniwala, pinatay mo sila. Hindi ako, mapagpanggap na sabi ni Justin, pumunta sila sa pampublikong tubig para habulin ako, at nilabag ang Treaty of Gods. Nagkataon na si Athena na naman ito. Hindi mo ba alam na isa siyang bayolenteng babae? Isang galaw niya lang binasag ang 3 matandang lalaki sa kalawakan, at wala nang natira. Sok-sok, kung naalis na sana ako ng pamilyang Ming ngayon. Nakinig si Moshan at hindi niya maiwasang sumakit ang ulo at sinabing, malaking bagay ito, at hindi ito pababayaan ng pamilya Meng. Justin, makinig ka sa payo ko, kung gusto mo pa ring tumuntong sa lupain ng Zenica, huwag mo nang palawakin pa ang bagay na ito. Ipilit ang responsibilidad sa mga Diyos hanggat maaari, ang pamilya Meng ay hindi basta-basta matitinag. Kalokohan. Direktang tinanggihan ni Justin, ano ang ibig mong sabihin sa pagtutulak nito sa mga Diyos? Dahil tinanggap ko na ang pagka-Diyos ng dating Hades, hindi ko maaaring baliwalain ang mga gawain ng mga Diyos, hindi pa banggitin na iniligtas ako ni Athena sa pagkakataong ito. Why are you so dull? It's just a matter of speech, I am not making you fall out with the gods. Medyo matalino ka noon, anong nangyari? Okay. Maaaring hindi ako gentleman, ngunit paminsan-minsan ay kailangan ko pa ring pag-usapan ang tungkol sa katapatan kapag nandito ako sa labas. Naramdaman ni Justin na mas magiliw si Christine at ang kanyang kapatid na si Stern kaysa sa mga matatandang lalaki sa Zenica. Napabuntong hininga si Moshan na parang hindi niya alam ang sasabihin. Sa katunayan, noon pa man ay gusto kong malaman, ano ang kapangyarihan sa likod ng pamilyang Ming na pinag-uusapan mo? Tanong ni Justin kanina. Hindi direktang sumagot si Moshan, ngunit misteryosong sinabi, natatakot ako na walang nakakaalam nito maliban kay Chief No. Isa, at alam ko lang ang ilang pangkalahatang impormasyon. Ngunit ang masasabi ko sa iyo ay ang mga puwersa sa likod ng pamilya Meng ay sapat na malaki para labanan ang buong Hongmeng. Halos naisip ni Justin na mali ang kanyang narinig, ngunit pagkatapos bumalik sa kanyang katinoan, tila ang paliwanag na ito lamang ang makatwiran. Bakit pa mananatiling stagnant at neutral si Hongmeng sa usaping ito? Isa lang ang dahilan, nakatagpo si Hongmeng ng isang naglilinang na organisasyon na hindi nila basta-basta nakikialam. Ngunit kung iisipin mo itong mabuti, hindi ito mahirap unawain, paano magagawang makabisado ni Hongmeng ang lahat ng casual na magsasaka? Wala bang ibang casual na magsasaka na hindi nasisiyahan kay Hongmeng at gustong magtatag ng bago? Kaya lang tulad ni Hongmeng, karamihan sa mga magsasaka ay walang gaanong interes sa kasalukuyang mundo. Kahit na organisado sila, hindi sila madaling magpapakita.
Ang pamilyang Meng ay marahil ang tulay ng organisasyong iyon, tulad ng pamilyang Dawson noong panahong iyon, partikular na responsable para sa ilang sekular na mga bagay. Nakinig si Motion sa katahimikan ni Justin. Ipinapalagay niya na si Justin ay may pusong takot. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang magpanik, dahil tinawagan kita, natural na may ideya akong tulungan ka. Tulungan mo ako. Ngumiti si Justin at sinabi, natatakot akong may mga kondisyon. Malinaw, walang libreng tanghalian sa mundo, dahan-daang sabi ni Motion, nabanggit ni Chief No. Isa, kung handa kang magambag sa bansa at ibalik ang mga espiritual na kayamanan ng pamilya Meng, maaari niyang utusan ang pamilya Meng na palayain si Oliver Brown at ang kanyang asawa. Tungkol naman sa balita ng pagkamatay ng tatlong matatanda, maaari kaming maniwala na may kakayahan ka na hindi. Tinaas ni Justin ang kanyang kilay at sinabing, hiniling sa akin ni Lin Shiguo na tulungan siyang sanayin ang isang unit ng baliw na dragon. Posible bang sa pagkakataong ito ay gusto niyang magsanay ako ng isa pang unit? Hehe, hindi mo kailangang magsanay ng kahit anong unit, sabi ni Motion, gusto lang naming malaman kung paano tahimik na nakapasok ang iyong fleet sa teritoryong karagatan ng Zenica. Gayon din, paano mo palihim na inatake ang Wangcheng Hotel at nakatakas ng hindi natunton. Si Justin ay tumingin ng mataimtim at walang pag-aalinlangan na nagsabi, imposible, ang mga teknolohikal na pasilidad na nilagyan ng aking armada ay mga teknolohiyang may kakayahang sirain ang buong mundo. Kung sila ay ibinigay sa Zenica, ang pambansang pagtatanggol ng ibang mga bansa ay magiging walang kabuluhan. Bagamat hindi ko intensyon na tumulong sa ibang mga bansa, hindi ko mababaligtad ang kapalaran ng lahat ng tao, labag sa kapalaran ng lahat ng tao. Gayunpaman, bilang isang Diyos, hindi tayo maaaring gumawa ng inisyatiba na lumahok sa mga digmaan ng tao. Ikaw. Matigas ang ulo mong maliit na asno, kahit na ibigay mo sa amin ang teknolohiyang iyon sa Zenica, hindi kami sesulekay sa iba. Sabi ni Motion sa depresyon. Ha! Ang pang-aapi sa mahihina ay likas na katangian ng mga tao. Siguro hindi mo gagawin, ngunit hindi mo masisiguro na ang ibang mga taong nasa kapangyarihan ay hindi. Nainis si Motion at galit na sinabi, bueno, kapag sinabi iyon, makikita ko kung ano ang mayroon ka na tinatanggihan mo ang aming tulong. We'll see. Ngumiti si Justin nang may kumpiyansa. Ibinaba ang tawag at bumaantong hininga si Justin. Hindi siya sigurado sa direksyon ng bagay, ngunit imposibleng ibigay ang teknolohiya ng Ghost Fleet. Si Hanye sa gilid ay medyo hindi maintindihan at sinabing, kamahalan Pluto, ang Zenica ay iyong tinubuang bayan, bakit hindi mo maibigay sa Zenica ang teknolohiya nito? Sa katunayan, kahit na ang Zenica ay may pinakabagong teknolohiya, hindi ito maaaring magbanta sa iba pang internasyonal na puwersa. Pagkatapos ng lahat, ang Estados Unidos at ang European Union ay mayroon ding kanilang nakatagong kapangyarihang militar. Mapait na ngumiti si Justin, alam mo ba kung bakit tinawag na Ghost ang fleet ko? Umiling si Hanya. Akala niya ay para lamang makilala ang pangalan ng Pluto, ngunit ngayon ay tila may isa pang dahilan. Medyo naalala ni Justin, noon, nang hilingin ko kay Sauron na tulungan akong bumuo ng fleet na ito, upang maiwasan ang pag-iwas sa mga pangunahing hukbong dagat ng mundo, espesyal na hiniling niya kay Jay na lumikha ng isang hindi pa nagagawang hanay ng stealth system para sa fleet. Hindi lamang kabilang dito ang isang serye ng mga function tulad ng Aegis system ng United States, tulad ng missile, pati na rin ang anti-detect na mga pamamaraan sa mundo. Inabot si Jay ng halos kalahating taon para gawin ito ay isang napakahirap na imbensyon para sa kanya, at ang huling pangalan nito ay Cunei. Saglit na sumimangot si Hanya at sinabing, ito ang artifact ng Hades, ang pangalan ng hindi nakikitang helmet. Yes, it is the invisible helmet, Cunei. This artifact disappeared thousands of years ago. Jane called this invisible system Cunei as a retribute to it. At dahil sa pag-iral ng Cunei, ang fleet ko ay hindi mapipigilan sa buong mundo, tulad ng mga multo na walang nakikita, kaya tinawag itong Ghost Fleet. Natawa si Justin at sinabing, alam na alam ni Jane ang mapangwasak na kapangyarihan na maaaring idulot ng sistemang ito. Maaari itong palihim na umatake sa anumang kasalukuyang kuta ng militar sa mundo dahil ang teknolohiyang ito ay nangunguna sa mundo sa agham at teknolohiya sa loob ng halos 30 taon. Kaya naman, gusto niyang ipangako ko sa kanya na talagang hindi ko ibibigay ang teknolohiyang ito sa anumang iba pang puwersa at bansa. Sumusumpa ako na tutuparin ko ang pangako ko, at dapat kong gawin.
Ipinakita ni Hanya ang isang naiinggit na mukha, si Prinsesa Jane ay tiyak na nalulugod na ang Panginoon ay naaalala ng malinaw ang pangako sa kanya. Nagkibit balikat si Justin para sa isang babaeng nagbigay ng labis para sa kanyang sarili, mayroon bang anumang dahilan para kalimutan ang kanyang pangako? Gayunpaman, malamang na kinasusuklaman ng pamilya Meng ng Zenica ang Panginoon, at natatakot ako na mahirap itong bumalik ngayon, nag-aalalang sabi ni Hanya. Mapaglarong ngumiti si Justin, sa pagbibilang ng oras, dapat natanggap ng pamilya Meng ang regalo ko. Dalhin ang telepono kay Marquez at hilingin sa kanya na mag-dial ng isa pa kay Kelso. Si Marquez ay muling kinaladkad palabas ng walang awa. Sa sandaling ito, blanko na ang babae, may mapurol na ekspresyon, na para bang nalubog sa hindi maalis na sakit, at tila manhid. Matapos sampilan ng dalawang magkasunod na sampal ni Hanya, sa kanya narinig ng malinaw ang sinasabi sa kanya ni Hanya. May bahid ng pagtutol sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya kinaya ang paraan ni Hanya at tanging tumawag. Sa sandaling ito ay konektado, narinig niya ang dagandong ng galit ni Kelso doon. Hayop! Justin! Tao ka pa ba? Mas mababa ka sa baboy at aso. Sa tingin mo ba matatakot sa'yo ang pamilya ko ni Meng sa ganitong paraan? Lolo! Ako po! Nakagat ni Marquez ang kanyang labi at iiyak na sana. Nang marinig ito ni Kelso, napabuntong hininga siya at sinabing, Marquez. Ibigay ang telepono kay Justin. Hayaan siyang makinig. Muntik nang mabitawan ni Marquez ang telepono sa deck na parang tinamaan ng kidlat, malapit na siyang masira. Ang kanyang puso ay tila nabasag sa hindi mabilang na mga butil ng buhangin. 14:11. Galit na si Kelso, at wala siyang pakialam sa iniisip ni Marquez. Sa sitwasyong ito, pangalawa ang kaligtasan ng kanyang apo, at ang reputasyon ng kanyang pamilya, ang imahe ng matandang patriarch na ito, ay nauna. Kinuha ni Justin ang telepono mula sa kamay ni Marquez at tiningnan ang desperado na ekspresyon ng babae, nang walang anumang pahiwatig ng simpatiya. Palibhas ay ipinanganak sa isang malaking pamilya, ang kanilang katayuan ay nakasalalay sa kanilang kakayahan. Dapat mas alam niya. Masisisi lang siya sa sobrang layaw ng pamilya, hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin niya ang kung anong pantasya na siya ay lubhang espesyal at mahalaga sa mata ng kanyang mga nakatatanda at siya ay hindi mapapalitan. Ano ito, matanda? Excited ka na ba sa pagkakataong ito? Nakangiting sabi ni Justin. Sa kabilang panig ng telepono, ang pamilya Meng ay nasa silid ng Stonegate, at ang pamilya at ang Southern Zenica Gang ay sumabog na. Ang lahat ng ito ay dahil ilang minuto ang nakalipas, isang katulong ang dumaan sa isang kahon ng mga CD at isang letterhead. Ang dalawang bagay ay mahigpit na idiniin sa ilalim ng palad ni Kelso ngayon. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo ba ako, si Kelso, ay napakadaling pakitunguhan? Ayokong makipag-usap sa iyo nang walang kaparerekon. Naihatid na ang mga bagay, mga kopya lamang ito, at nasa aking mga kamay ang mga orihinal. Kung gusto mong mapanatili ang reputasyon ng iyong pamilya, mainam na hayaan mo ang aking ama at biyena na bumalik sa kanilang pinanggalingan, huwag mo akong pakialaman. Sa sinabing iyon, ibinaba ni Justin ang tawag. Galit na galit si Kelso kaya napaungol siya ng matindi. Matapos ang pagkibot sa kanyang mga kalamnan sa mukha, binasag niya ang telepono sa mga piraso. Sa mataas na plataporma, ang tanging natitirang elder, pinigilan ni Quinten ang kanyang galit at sinabi sa mahinang boses, Kelso, mas mabuting lutisin mo kaagad ang bagay na ito, katawa-tawa. Iyon ay sinabi, Quinten ay hindi nais na manatili pa at umalis sa conference hall at nawala. Namula ang mga mata ni Kelso at nang wala na si Quinten, sumigaw siya sa mga gwardya ng silid, Go! Kunin mo sina Quinten, Roybin, at Leona dito. Ang mga tao sa silid ay medyo hindi mapalagay, ang ilan ay lihim na natuwa at inaabangan ito. Bilang isang direktang linya ng pamilyang Meng na hindi naglilingkod sa Southern Zenica Gang, sina Quinten at Roybin ay hindi kwalipikadong talakayin ang mga bagay dito. Ngunit naroon lahat sina Brian at Erlong na siyang hallmaster at deputy gang leader. Pareho silang may madilim, mabangis na mga ekspresyon na komplikado at hindi masabi. Kasabay nito, sa isang marangyang guest room ng Meng Family Villa, isang malabo at panaginip na eksena ang itinanghal. Sa malaking kama sa gitna ng silid, si Roybin ay hubot-hubad, nagtatagal kasama ang isang kaakit-akit na babae na nakahubad din. Ang kamay ni Roybin ay nakapulupot sa matayog na masa ng dibdib ng babae, kinurot ang iba't ibang kakaibang hugis. Ang malambot na laman ay may bakas ng pulang marka na parang binubugbog. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa bewang ng babae.
Bagamat may kaunting taba sa bewang dahil sa kanyang edad, pinaganda nito ang alindog ng isang mature na babae. Ang mga nakatagong bahagi sa ibaba ng dalawa ay patuloy na nagbabanggaan sa napakabilis, na gumagawa ng tunog ng pop. Ang babaeng may gusot na buhok, matamis at pawisan, ay umindayog ang kanyang garing na katawan na parang wala sa mundong ito. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, nagpakawala ng isang malakas na sigaw, at nagsimulang kumbulsyon ng Palladian. Ang babaeng ito ay nakakagulat na madrasta ni Roy Bean, si Leona. Si Roy Bean ay walang awa sa kanya. Sa kabila ng pag-ungol ni Leona, nagpatuloy siya, ang kamay na orihinal na humawak sa mga snowball sa kanyang dibdib ay humawak na sa kanyang buhok. Tulad ng pagmamaneho ng kabayo, si Roy Bean ay umungol sa mahinang boses, at sa wakas ay ibinigay niya ang lahat, at ibinuhos ang kanyang diwa sa katawan ng kanyang ina. Nakuha ni Leona ang bakas ng init at ipinikit ang kanyang mga mata sa pinanibik na parang hihimatayin siya. Ngunit sa huli, nagpakita siya ng nasisiyahang ngiti, tumalikod, at tinatimad na yamakap sa mga bisig ni Roy Bean. Inilabas din ni Roy Bean ang kanyang inis, pinadaos-daos niya ang isang kamay sa likod ni Leona, habang may hawak na sigarilyo sa kabila. Sa gitna ng mga ulap, ang ina at anak ay sanay sa kapaligiran. Mahal na Zinksen, ang galing mo ngayon, kontentong ngumiti si Leona, palakas ka ng lumalakas, mas mahusay kaysa sa munting kandila ng iyong ama. Huwag mong pag-usapan ang aking ama sa kama, malamig na sabi ni Roy Bean. Ha? Ano ang kinatatakutan mo? Ang maringgil na Direktor Meng ay talagang isang malambot na maliit na surot, haha, dapat ay katawa-tawa kung sabihin ito, mapang-uyam na sabi ni Leona. Walang humpay na hinawakan ni Roy Bean ang dibdib ni Leona gamit ang isang kamay, pinahihit ito, at pinaiyak siya. Sinasabi ko sa iyo, siya ang aking ama kahit na ano. Wala akong pakialam kung gusto mong gawin ang mga bagay sa akin, ngunit huwag magsalita ng kalokohan. Malamig na sabi ni Roy Bean. Malungkot na tumingin sa kanya si Leona, Dear Zinksen, alam mo na gusto kita, mahal na mahal kita. Kung hindi dahil sa tatay ko na gustong pakasalan ko si Quinten, mas gugustuhin kong hindi magpakasal habang buhay at hintayin ka. Hoy! Ngumisi si Roy Bean, cut your nonsense, please. Paano ka pa nagkakaroon ng lakas ng loob na pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig sa akin? Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa mga mata ni Leona. Ngunit panandalian, napahadjejek siya at sinabing, oo, isa akong kalapitang mababa ang lipad. Nililigaw ko ang aking anak at hindi karapat-dapat na pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig. Paano si Jinky? Hindi ba siya lantarang manligaw sa isang lalaking may asawa? Tumahimik ka. Muling sumibaw lang galit ni Roy Bean sa kanyang puso nang maisip niya na si Justin ay sumasakop kay Jinky. Si Leona ay hindi natakot, at ni Nishan, hindi namin alam kung saan nagpunta ang hayop na si Justin sa pagkakataong ito. Ang katotohanan na kinuha niya si Marquez bilang bihag ay nakatulong sa amin. Hanggat namatay si Marquez, si Meng Jonglong ang magiging pinakamakompetensya sa kompetisyon sa pagitan ng mga angkan ng pamilya. Hindi pa banggitin, mas madali siyang harapin kaysa kay Marquez, gagawin namin. Pagdating ng panahon. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, may kumatok sa pinto mula sa bantay ng pamilya. Young Master Roy Bean, iniimbitahan ka ng leader ng gang at ang pangalawang babae sa silid. Parehong nagbago ang mga ekspresyon ni Leona at Roy Bean. Hindi naman sa takot silang matuklasan, nakalok ang pinto, at hindi naman big deal na may susulpot na ina sa kwarto ng anak. Bakit gusto niyang pumunta tayo? Kakaibang tanong ni Leona. Tumayo na si Roy Bean at nagsimulang magsuot ng damit, wala na si Justin, ano ang dapat ikatakot? Baka nagkaproblema si Marquez. Agad na namula si Leona sa tuwa, at agad na kumuha ng tisyo para panasan ang malagkit na likido sa kanyang katawan, nagspray ng pabango, at handa nang umalis. Wala pang 10 minuto, sumugod sina Roy Bean at Leona sa silid, habang si Quinten ay nakarating na sa pinangyarihan isang hakbang na mas maaga. Halos lahat ng tao sa silid ay tumingin sa mga mata ng 3 taong ito na kakaiba at ang hangin ay napuno ng isang nakakainis na pakiramdam. Tumingin si Kelso sa kanyang apo at manugang na babae, na walang pagmamahal sa kanyang mga mata, tanging walang awa na pagwawalang bahala, at mapait na puot. Pare, ano pong problema ng pagtawag sa atin? Naramdaman ni Quinten na may mali at pilit na ngumiti. Inihagis ni Kelso ang isang CD-ROM sa harap ni Quinten, pumunta at i-play ang video sa disk. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa paligid ang nagulat kay Kelso, na para bang may kung anong bagay sa loob na hindi na dapat ilabas muli.
Halos umahan sina Erlong at Brian para pigilan sila. Bagamat naguguluhan si Quinten, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan. Pagkatapos ay naglakad siya sa gilid ng projection equipment at inilagay ang disk. Pagkatapos mag-click sa isang video file sa disk, ang imahe ng video ay agad na lumitaw sa malaking screen. Nakita niya na sa isang marangyang suite ng hotel, ang isang lalaki at isang babae ay tungkol sa paggawa ng pinaka-primitive na sports ng agresibo. Ang mga mukha ni Roybin at Leona ay diretsyong namutla at ang mga binti ni Roybin ay nanlambot at siya ay bumagsak ng diretso sa lupa. Bakit? Ito. Namumula ang mga mata ni Quinten at lumingon siya sa hindi makapaniwala, nakatingin sa nakaluhod niyang pangalawang anak. Hindi makapaniwalang bumulong si Leona, bakit? Paanong? Ito ay isang katawa-tawang bagay na ginawa nila ni Roybin sa hotel noon. Hindi niya maalala kung anong araw iyon, saan nanggaling ang video na ito. Kaagad pagkatapos, tila may naisip si Leona. Lumingon siya at sumigaw sa nakaluhod na si Roybin, Roybin. Ikaw pala. How dare you record all this? Hindi maintindihan ni Leona kung paano nagkaroon ng kamera ang hotel na pinuntahan niya, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, posible lang na inilagay ito ni Roybin doon. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na maglaro sa ilalim ng mga mata ng kanyang pamilya? Tinulungan niya si Roybin, ngunit hindi siya lubos na naniniwala sa kanyang sarili. Matapos kunan ng video ang madamdaming video ng dalawa, itinago niya ito bilang isang card para kontrolin siya sa hinaharap. Ang ulo ni Roybin ay ganap na magulo ngayon. Itinago niya ang video na ito sa safe ng kanyang pribadong tirahan, paano ito mahuhulog sa mga kamay ni Kelso. Pero kahit anong mangyari, tapos na ang deal. Ang lahat ng naruroon ay malamang na, aksidenteng, nakita ang lahat ng ito. Si Roybin, na pinagpapawisan, ay agad na nalungkot. Umiiyak at nakahiga sa lupa, sinabi niya, Lolo, kailangan mong maniwala sa akin. Nalinlang ako ni Leona, isang asong babae, na gumawa ng gayong suwail na bagay. Hindi ko talaga ito intensyon. Bago pa makapagsalita si Kelso, sumugod si Quinten at sinipa ang kanyang bunsong anak. Manahimik ka. Anak na walang galang. Sisipain kita hanggang mamatay. Magulo ang eksena, at naging tawanan ang dalawang lalaki at babae. Bilang mga nakatatandang kapatid, hindi naintindihan ni Brian at Erlong kung bakit kailangang ilabas muli ni Kelso ang kapangitan. Tumahimik kayong lahat. Lumuhod kayo. Bago nila maintindihan, sumigaw si Kelso at pinakalma ang mga manunood. Sina Quinten, Roybin, at Leona ay namula lahat at napaluhod sa takot, hindi man lang naglakas loob na iangat ang kanilang mga ulo. 14:12. Si Kelso ay parang isang malakas na kampana na sumisigaw habang nakatitig sa tatlo ng matalas na mata. Ako, si Kelso, ay hindi nagdidisiplina ng mabuti sa aking mga tao. Nagpalaki ako ng mga ganyang tanga. Nabigo ako sa pamilya Meng at nasira ang aming reputasyon. Ngayon, hindi ako magiging sapat na karapat-dapat na maging pinuno ng Southern Zenikagang nang hindi binibigyan ng tamang konklusyon ng lahat. Ngayon, sa presensya ng grupo ng mga kapatid at mga kamag-anak at matatanda ng ibang mga tribo, ako ay personal na papatayin ang lahat ng mga ito at ang lahat ng tao ay dapat kong papatayin ng personal ang kanilang 3 tao at papatayin ko ang kanilang 3 tao. Iyon ay sinabi, si Kelso ay biglang kumuha ng may kargang Browning pistol mula sa baywang ng gwardya sa tabi niya, at itinutok sa kanyang pangalawang anak na si Quinten. Natakot ang lahat, at walang nag-iisip na si Kelso ay maaaring maging napakabaliw na kaya niyang patayin ang kanyang anak at apo upang patatagin ang kanyang posisyon at pakalmayin ang galit ng mga matatanda. Si Brian, na nasa gilid, ay agad na humawak sa braso ng kanyang ama, at hinikayat ng may damdamin, pare, ito ang pakulo ni Justin para hayaan tayong magpatayan, huwag magpaloko. Inalis ni Kelso ang kanyang kamay, kahit hindi dahil kay Justin, ako, si Kelso ay hindi papayag na ang aking mga inapo ay mas mababa sa mga baboy at aso. Bang! Bang bang! 3 sunod-sunod na putok ng baril ang umalangaw-ngaw, amoy pulver ang nakakairite sa nerbiyos ng lahat ng naruroon at lahat sila ay natigilan. Si Brian at Erlong sa gilid ay hindi inaasahan na si Kelso ay magbabaril gaya ng sinabi niyang gagawin niya at hindi man lang sila nagkaroon ng oras para pigilan sila. Ang mga mukha ni na Quinten, Roybin, at Leona ay naayos na may hindi kapanipaniwala at ayaw na mga ekspresyon. Sa kanilang mga noo, butas ng dugo ang tinusok ng mga bala.
Habang ang tatlong maiinit na katawan ay bumagsak, ang mga mata ni Kelso ay kumislap sa dampi ng sakit na mabilis na natakpan ng isang dampi ng kahindik-hindik. Ang kalupitan ng matanda ang pangunahing dahilan kung bakit siya naupo sa posisyon ng gang leader sa loob ng ilang dekada. Napilitan man siyang patayin ang kanyang mga anak at apo, hindi siya magdadalawang isip. Lahat ng taong naruroon ay gustong kutsain sila, ngunit sa sandaling ito ay hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Binalot ng takot ang kanilang mga puso at sila ay sunod Sonyerin kay Kelso. Ang mga putok ni Kelso ay hindi lamang pumatay sa tatlong hamak ng pamilyang Ming ngunit inalis din ang pag-iisip ng maraming tao na hikayatin silang agawin ang kapangyarihan. Marahil dahil sa tunog ng putok ng baril, si Quinten, na kanina pa nakaalis, ay bumalik sa conference hall na walang pakialam sa mukha. Yumuko si Kelso at sinabing, "Elder, ang tatlong masasamang hayop ay binaril hanggang sa mamatay, bilang ganti sa pamilya." Tumango si Quinten na may kasiyahan, "Mabuti. Kung hindi mo mahawakan ng maayos ang bagay na ito, hindi mo na kailangang maging patriarch ng pamilya, at mayroon na akong plano na hilingin sa isa sa mga matatanda sa angkan na palitan ka." Ang matanda ay lubos na nasisiyahan sa iyong paghawak, ngunit ang usapin ay hindi pa tapos. "Ang bastos na si Justin ay may balak pa tayong gawin dyan, ano ka ba? Magtiwala ka, Elder. Ang listahang dala ni Justin ay hindi masyadong nagbabanta. Tatawagan ko si Premier Ning ng pamilya Ning at naniniwala akong kaya kong lumaban." Maganda iyan, hindi na nagtanong pa si Quinten. Ang mga makamundong gawain na ito ay dapat ipaubaya kay Kelso. Inisip lamang niya kung ang espiritual na kayamanan ng pamilya ay maaaring makuha, at siya ay tumalikod at umalis muli sa silid sa kanyang itim na damit. Umalis siya kanina dahil sa anger issues kasabay ng pagpunta niya para malaman kung bumalik ba ang trio ni Kenneth. Dahil dito, tila hindi pa bumabalik ang tatlo ni Kenneth na ikinagulat niya. Makatuwirang sabihin na maaari na silang umikot sa karagatang Pasipiko sa ngayon, maaari bang may mangyari sa kanila? Pagkatapos ng lahat, si Justin ay nasa telepono pa rin ng ligtas at maayos at ang trio ng Kenneth ay dapat na makapunta kay Justin. Sa karagatang Pasipiko, ang dagat ay Asher at ang simoy ng dagat ay bumubulusok. Sa deck ng Erebos, si Justin ay casual na nagpapaaraw. Si Hanye sa gilid ay nagpalit na ng bikini kanina, lumuhod sa tabi ni Justin, ginagawa ang lahat para pagsilbihan ang may-ari habang kumakain at umiinom, habang nagmamasahe. Ang ipinagmamalaki na itaas na circumference ng babaeng ninja ay umaalon na parang alon, at ang depresyon sa isang partikular na bahagi ay makikita ng mahina sa kanyang pink na tongue. Overloaded ang kanyang kaseksihan nang tumambad ang kanyang maputi at matambok na puwete na parang walang suot. Alam ni Justin na hindi nakakaramdam ng ligtas ang babaeng ito dahil hindi niya ito nakuha, ngunit talagang ayaw niya mabaon pa sa mga romantikong utang. Bagamat ang isang babaeng tulad ni Hanya ay panay na nag-aalok ng kanyang sarili bilang isang sakripisyo, at hindi niya kailangan na maging responsable para sa kanya, nakaramdam pa rin siya ng pagkakasala kay Marian. Mahigit kalahating oras na ang lumipas, at si Justin ay naghihintay ng balita, iniisip kung ano ang ginagawa ng pamilya Ming ngayon. Sa wakas, dumating ang balita nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Hanya ay isang napaka-propesyonal na sekretarya. Inilagay niya ang kanyang mobile phone sa isang posisyon kung saan komportable siyang sagutin ang tawag at pinindot ang connect button. "Justin, pinagtampuhan mo ang sarili mo sa pagkakataong ito," si Mashan ang tumawag. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Justin. "Gumamit ka ba ng mga espionage channel para imbestigahan ang lahat ng opisyal na sangkot sa pamilya Meng, ang kanilang mga background sa katiwalian, at ang kanilang mga hindi nakikitang negosyo, mga anak sa labas, lalo na ang mga asset sa ibang bansa?" Biglang ngumiti si Justin, "Oh. So alam mo na ito. Medyo mabilis lang ang mga source mo." "Oo, nag-imbestiga ako ng kaunti tungkol dito dahil hindi mahirap para sa akin na suriin. Ako ang may pinakamakapangyarihang hacker sa mundo at ahente sa mundo. Ibinigay ko lang kay Kelso ang listahan ng mga opisyal na may kaugnayan sa pamilyang Meng, at nasa kamay ko ang partikular na ebidensya. You should also want to kill these things, right? No. 2 araw na ang nakararaan, inutusan ni Justin si Makida na hanapin ang impormasyon ng mga opisyal na ito na may kaugnayan sa pamilya Meng at maghintay ng direktang pag-atake sa sandaling ito. Kung mawawalan ng network ng mga relasyon ang pamilyang Meng na pinamamahalaan nila sa loob ng maraming taon, mas malaki ang pagkawala.
Nawala ka na ba sa isip mo? Sinabi ni Martian, masyado kang walang muwang. Sa palagay mo ba ay hindi malalaman ng hepe ang iyong ginagawa? Kung makikita mo ang lahat ng ito sa ibang bansa, halatang magagawa rin natin. Hindi sa hindi natin alam na ang mga taong ito ay may kaugnayan sa pamilya Meng, ngunit kahit na mayroon silang katiwalian at gumawa ng mga kaiyahiyang gawa, hindi natin sila basta-basta magagalaw o mahahawakan. Nagtataka si Justin, ano ang ibig mong sabihin, posible bang pinarangalan pa rin nila ang pera sa no? Isa. Si Justin ay hindi kailanman lumahok sa politika, tulad ng kung paano niya hindi nasangkot ang kanyang sarili sa mundo ng negosyo, kaya naman ang anumang alam niya tungkol sa industriya ay nasa ibabaw lamang ng antas. Mapait na ngumiti si Martian, sa palagay mo ba ay mapapawi ang mga tiwaling opisyal ng minsanan? Gaya ng kasabihan, likas sa tao na ipaglaban ang kanilang sarili sa lahat ng paraan. Ang mga opisyal ay isang trabaho na hindi gumagawa ng panlipunang paggawa. Sa madaling salita, ang ganitong uri ng gawaing administratibo ay nakatadhana na ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagsasamantala at pribilehiyo. Ito ay maaaring isipin kung ako ay isang opisyal kaya ba niyang pagsilbihan ang mga tao. Natigilan si Justin, isinakripisyo ang sarili at ginawang perpekto ang iba, marahil si Buddha lang ang makakagawa nito. Sa mundong ito, talagang incorruptible ang mga opisyal sa kahit anong bansa. Siguro meron, pero konti lang sila. Hindi maiiwasan dahil likas na ng tao yan. Madalas ayaw ng mundo sa mga corrupt na opisyal dahil wala silang chance na maging opisyal. Kung magiging isa ba sila, magiging matuwid na opisyal? Hindi naman, di ba? Kung tungkol sa chief no. Mas mabuti. Kahit na siya ay isang tiwaling opisyal, hindi nangangahulugang siya ay papalitan kaagad, ang pamamahala sa bansa ay hindi tungkol sa pagiging mayabang at higit pa sa itim at puti kung wala kang anumang dumi sa iyong mga mata, ikaw ay isang galit na kabataan, hindi isang iskolar. Ang mga salita ni Martian sa wakas ay nagpapaliwanag kay Justin. Bagaman hindi ako sumasang-ayon sa iyo ng lubusan, naiintindihan ko. Ngumiti si Justin nang walang magawa, mukhang kahit na umamin ang pamilya Meng sa grupong ito ng mga tao, hindi mo ito haharapin. Iyon ay hindi maiiwasan. Marami sa mga opisyal na ito ay mga kadre sa antas ng departamento o maging sa antas ng ministerial. Lahat sila ay may kani-kanyang koneksyon, at maraming tao ang maaapektuhan. Hindi namin maiiwasang sugpuin ang iyong listahan, at dapat na huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa, ang pamilya Meng ay hindi madaling hawakan. Bukod dito, ang iyong pag-uugali ay naging sanhi ng no. Isa na hindi nasiyahan sa labis na pagkadismaya sa pamilya no. Isa na maaaring hindi sila mag-alala tungkol sa no. Arestuhin ang iyong mga babae at anak sa kalooban ngunit kung ang no. Isa nga'y magpasya na huwag pansinin ito, at kunin ang iyong mga babae at anak na babae, maaari pa niyang patayin sila nang hindi ka binibigyan ng pagkakataong lumaban. 1413. Deputy Premier Lee, mukhang mayabang ka, sabi ni Justin na medyo nagtatampo, hindi ako malambot na karakter na madaling mabuli. Kahit na ang background ng no. Isang ay pambihira, sa palagay ko ay wala siyang pinakamabuting plano para talunin ako kaya nagagawa ko pa ring mag-sunbathe dito. Sinabi ni Martian, Justin, una, pinapayuhan kita bilang isang elder. Noon pa man ay gusto ka ni Uncle Lee, lalo na ang pagkakaroon mo ng magandang relasyon sa aking apo at iniligtas mo ang buhay ng munting bastos na iyon. Pangalawa, tumatanda na ang ating henerasyon, at kakaunti na ang mga kabataang may kakayahan sa Zeneca. Ikaw ang magiging pag-asa namin. Pinapayuhan kita na huwag tingnan ang iyong karapatan na isipin na wala ka pang karapatan. Ang pagpapakita ng iyong sinseridad sa no. Isang ay hindi isang malaking bagay, siya ay hindi isang hindi makatwirang nilalang. Isipin mo ito, nagpadala ka ng isang barkong pandigma para bombahin si Stonegate at ibinalita pa ang mga pangyayari sa pamilya Meng, ngunit ang no. Isang ay walang direktang ginawa sa iyo hanggang sa puntong ito, ano ang dapat mong gawin sa pagitan ng mga bata na mayaman? Sa sinabing iyon, medyo napahiya si Justin. Sa katunayan, ang kanyang ginawa ay medyo labis. Hindi lang dahil ayaw niyang umatras, kinaladkad pa niya ang imahe ng militar at gobyerno ng Zeneca sa laban na ito. As far as no. Isang was concerned, ang bansang ito ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon, at tiyak na mapapahiya siya pagkatapos mabaril ng ilang missile.
Kung hindi dahil sa pag-aalala na talagang napakakapangyarihan niya sa ibayong dagat, malamang hanggang ngayon ay hindi siya kayang tiisin ng no. Isa. Nagpatuloy si Motion, talagang hindi niya tatantanan ang mga opisyal na iyon sa listahan. Nagpa siya pa si Kelso na patatagin ang kanyang posisyon. Maging ang kanyang anak na si Quinten, ang kanyang apo na si Roy Bean at ang babaeng nagngangalang Leona ay nabaril hanggang sa mamatay. Isipin mo, ang matandang lalaki, na kayang pumatay kahit ang kanyang sariling anak at apo, paano siya matitinag ng ganoon kadali? Mas hawak mo pa rin ang espiritual na pamilya ni Meng, na mas nakatitiyak sa iyo kaysa sa pamilya ni Meng. Kailangan mo para sa iyong paghihiganti, kaya dapat mong itigil ngayon. Nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na ganoon kadesidido si Kelso. Uncle Lee, sinabi mo rin na ang bagay na ito ay nakaapekto na sa imahe ng no. Isa, at dapat ipaliwanag. Bukod pa rito, hindi ako papayagan ng pamilya Meng na bumalik sa Zenica tulad ng gagawin ko, at malamang na magpadala ng isang tao upang guluhin ako. Kahit na gusto kong bumalik sa Zenica at ipagpatuloy ang aking abang buhay, hindi ito magiging madali. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Justin. Sa totoo lang, ang mamuhay ng magandang buhay sa Stonegate, gumugol ng mas maraming oras sa mga babae, at panoorin ang paglaki ng kanyang sanggol na babae ay eksaktong hinahangad ni Justin. Narinig ni Masha na nagbago ang isip ni Justin, ngumiti siya at sinabing, narinig kong sinabi ni Old Gibson dati na matalino ka sa pagsasanay, ngunit hanggal ka kapag may mga bagay kang ginagawa. Totoo ito. Stop beating around the bush, why you sound like the old man from my house. At saka, ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa pagpapaliwanag sa akin noon? Nag-aalala pa rin si Justin sa mga sinabi ni Gavin. Mahiwagang ngumiti si Motion, actually. Simple lang sabihin. Kung gusto mong bumalik sa Zenica, at ayaw mong maistorbo ng Meng family, basta no. Isang willing to come forward, it will be solved. Southern Stonegate, sa loob ng opisina ni Chief No. Isa. Ang opisinang pinalamutian ng minimal ay sumasakop sa isang malaking lugar, ngunit walang gaanong kasangkapan. Ang bawat piraso ng semi-work na kagamitan ay may ilang kasaysayan, at mayroong higit sa ilang mga antik na naantig ng mga pinuno ng mga nakaraang henerasyon. Sa harap ng malapad na pulang sandalwood desk, si Gilmore Nigel, na nakasuot ng straight suit, ay nakatayo doon na may nakakatakot na ngiti, na nakaharap sa magiliw na nakangiting Chief No. Isa. Maraming pinuno mula sa timog ang nagrereklamo at ang panig ng militar ay napipilitin din. Lahat sila ay naniniwala na si Justin ay lumampas na sa oras na ito at ito ay nagpapababa sa ating pambansang prestihiyo. Kung hindi natin ipaliwanag sa lalong madaling panahon, natatakot ako na ang mga bagay ay makakaapekto sa ating pagkakaisa sa loob ng partido. Mahinahong ngumiti si No. Isa at sinabing, alam ko at hinahayaan ko si Ministro Lee na kausapin si Justin. Kung tutuusin, ang Zenica ay isang bansa ng kagandahang asal. Ang gawing kapayapaan ng puot at ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga tao ang dapat nating gawin. Kakailanganin ng maraming pagsisikap at pera para mahawakan si Justin. Pero, nahihiyang sinabi ni Gilmore, Chief, naglakas loob si Justin na imbestigahan ang napakaraming importanteng opisyal natin para lang talunin ang pamilya Meng. Kung magpapatuloy siya sa pagiging mapanghimagsik, maghihiganti siya at aaksyonan ang mga opisyal na ito kahit anong mangyari. Malamang na magdulot ito ng kaguluhan sa lipunan sa ating bansa. Napayuko si No. Isa at tiningnan ang naka-photocopy na listahan sa desktop, at nasa ilalim ng listahang iyon ang mga detalye ng katiwalian ng maraming opisyal. Kung ang mga materyales na ito ay ilalabas, ito ay talagang sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Lihim na masaya si Gilmore, iniisip na si Justin ay talagang walang karanasan, at kulang sa ilang maingat na pag-iisip. Paano siya maglalakas loob na mag-imbestiga at maglabas ng ganitong uri ng impormasyon na may kaugnayan sa katatagan ng bansa at naisip niyang sapat na ito para talunin ang pamilya Meng? Sino ang makakaalam na ito ay talagang nakatulong sa kanila? Akala niya talaga walang makakatalo sa kanya. Bagamat si Gilmore mismo ay hindi alam kung anong uri ng karakter ang nasa likod ng No. Isa, batay sa mga pinagmulan ng pamilya, alam pa rin niya na tiyak na hindi ito anumang random na puwersa na maaaring labanan ni Justin. Nga pala, Chief, nilayo ni Gilmore na ipagpatuloy ang pagbibigay ng gamot. Nakatanggap lang ako ng personal na tawag mula kay Kelso. Sinabi niya na ang pamilya Meng ang sasagutin sa pagkakataong ito.
Magdodonate din siya ng 20% ng halaga ng gastusin para sa Jarlingnan Military District. Ayaw ng pamilya Meng na magdulot ng kahirapan sa militar at gobyerno ang hindi pagkakasundo ng kanilang pamilya kay Justin. Napaka-considerate pa rin nila sa aming trabaho. Ngumiti si No. Isa, nako, si Old Meng ay talagang makabayan, kagalang-galang at kapuri-puri. Hay, hindi lang talaga alam ni Justin ang mga limitasyon. Paulit-ulit mo siyang pinahintulutan, ngunit patuloy pa rin siya sa pagiging walang ingat. Mukhang nanghihinayang si Gilmore, sinabi ng matandang Meng na labis na nag-aalala ang pamilya Meng tungkol sa nangyari kay Marquez, na nahulog sa mga kamay ni Justin at handang ipagpalit si Oliver Brown at ang kanyang asawa sa pamilyang Meng Treyu, tulad ng espiritual na pamilya ni Marquez. Inagaw ni Justin kung maaari mong ibalik ni Justin ang mga espiritual na kayamanan, mag-aabuloy din sila para sa pagtatayo ng 5 malalaking paliparan para sa 4 na lalawigan ng Zeneca. Parami ng parami ang mga benepisyong itinapon ni Gilmore, ngunit malinaw na lahat ito ay tinanong ni Kelso. Sa orihinal, hindi magandang ideya para kay Kelso na banggitin ang lahat ng ito dahil paghihinalaan niya ang paggamit ng kapangyarihan ng No. Isa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang paglapit ni Justin ay nagdulot ng kawalang kasiyahan sa No. Isa, kaya't maaari rin niyang bigyan ito ng kaunting push at papaniwalan ang No. Isa na ang pamilya Meng ay mas maaasahan kaysa kay Justin. Kumunat ang noo ni No. Isa, hindi niya maintindihan ang mga ideya sa likod nito, ngunit bilang pinakamataas na pinuno, hindi niya kailangang isaalang-alang ang paggamit ng sinuman o kung sino ang tama o mali. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang pagtindig para sa pamilya Meng ay talagang mas mabuti para sa bansa dahil unti-unti siyang nawala ng pasensya kay Justin. Sa sandaling iyon, si Mashan, nakausap ni Justin sa labas, ay kumatok sa pinto ng opisina at pumasok. Si Patriarch Lee ay may masaya at nasisiyahang ekspresyon, na may hindi kilalang ngiti sa kanyang mukha, binigyan niya si Gilmore ng isang napaka-interesante na tingin. Chief, tapos na akong makipag-usap kay Justin, magalang na tumayo si Mashan kasama si Gilmore. Tahimik na nagtanong si No. Isa, nakokonsensya ba siya? Bahagyang tumango si Mashan, pagkatapos ay umiling, hindi siya nagsisi, ngunit binanggit niya iyon. Gusto niyang makipag-deal sa iyo. Sa sandaling lumabas ang mga salita, sumimangot si Gilmore, halatang labis na naguguluhan. Oh, interesting, Chief No. Isang chuckled, nagtatrabaho ako sa departamento mula noong bata pa ako at hindi pa nagnenegosyo. Ano ang ibig niyang sabihin? Nangako siyang ibibigay ang stealth technology ng fleet. Inayos ni Mashan ang kanyang mga iniisip at pagkatapos ay mahinahong sinabi, tumanggi pa rin si Justin na ibigay ang nakaw na teknolohiya. Ngunit, handa siyang gamitin ang kanyang impluensya sa ibang bansa, sa susunod na 5 taon, mula sa gitnang silangan at gitnang Asya, at taasan ang pag-import ng petrolyo ng Zeneca ng 60 milyong tonelada, na may 50% na pagbawas sa presyo ng crudo. Ano? Hindi lang nagbago ang ekspresyon ng No. Isa, ngunit nagulat si Gilmore sa gilid. Imposible. Hindi ba ito? Hindi ba ito ang pag-aangkat ng 1/5 ng langis bawat taon sa kalahati ng presyo? Pagbibilang sa 5 taon, katumbas ba ito ng pagbili ng dagdag na taon ng langis sa kalahati ng presyo? Bulalas ni Gilmore. Ang mga taong naruroon ay pawang malalaking figure na alam ang buhay ng ekonomiya at enerhiya ng bansa. Dahil sa kasalukuyang taunang dami ng pag-import ng langis ng Zeneca na mas mababa sa 3 bilyong tonelada, walang mas nakakaalam kaysa sa kanila kung ano ang kinakatawan ng 60 milyong tonelada ng kalahating presyo ng langis. Sa sandaling ito, ang mga mata ni No. Isa nga'y nagpakita ng kaunting sigasig, at siya ay naging nasasabik sa unang pagkakataon, sabihin mo sa akin, ano ang kanyang mga kondisyon sa pangangalakal. 1414. Hindi nakakagulat na ang No. Isa nga'y sabik na malaman ang tungkol sa mga detalye ng deal. Pagkatapos ng lahat, ang langis ay ang dugo at kapangyarihang pang-industriya na kailangan para sa pagpapatakbo ng mga makina sa mundong ito. Dahil mayaman ka, ang langis ay hindi isang bagay na madali mong mabibili. Kaunti lang ang mga bansang nagsourcing sa mundo, kung gusto mong kumuha ng pagkain mula sa States at European Union, kailangan mong magbayad ng presyo. Bilang pangalawang pinakamalaking bansa sa mundo na nag-aangkat ng langis pagkatapos ng mga estado, ang Zeneca ay nagkaroon ng mas malaking pagnanais para sa langis.
Pagkatapos ng lahat, hindi kayang simulan ng Zenica ang isang digmaan para sa langis, ngunit kaya ng mga estado. Ang ganitong uri ng secular na kompetisyon at ang tug of war sa pagitan ng mga bansa ang pinakamahalaga sa no. Isa. Kung tungkol sa usapin sa pagitan ng mga Zen-Icon cultivator at ng mga Diyos, ito ay isa pang antas ng kompetisyon. Sino? Isang mismo ay spokesperson lang at hindi siya direktang makikialam. Hindi alam ni Masha na tumawa o umiyak sa sandaling iyon, sinabi ni Justin na ang isa sa kanyang mga babae na nagngangalang Jinky ay gustong pumasok sa politika. Ngunit magiging masyadong mabagal na magsimula mula sa ibaba. Umaasa siyang maaari kang tumulong ng kaunti upang si Jinky ay maabot ang pinakamataas na antas at magkaroon ng tunay na kapangyarihan. Hindi lamang bahagyang nagulat si No. Isa, ngunit hindi rin kapanipaniwala ang pakiramdam ni Gilmore. Iyon lang. Tanong ni Chief No. Isa sa hindi maisip na boses. Tumango si Martian, sinabi niya na walang ibang kailangan. Ang mga inapo ng pamilyang Gibson ay may napakahirap na backbones, kaya ayaw niyang ikompromisoha, ang No. Isa nga'y nagpakita ng isang ngiti at mukhang pambihira. Chief, sinuri ko ang batang babae na si Jinky, walang espesyal, at ang background ng kanyang pamilya noon ay napakahirap. Noong nagtitinda pa si Justin ng mga tuhog ng tupa sa palengke ng gulay, nagkita-kita sila at nagsimulang magkaroon ng damdamin, bilang pinuno ng intelligence na si Martian ay madaling makuha ang lahat ng impormasyong ito. Tumango si Chief No. Isang bilang pagsang-ayon at ngumiti, sa ngayon, ang isang batang babae na mahuhulog sa isang tindero ng tuhog ng karne ng tupa, ay nagpapakita na ang batang babae na ito ay may simpleng puso at walang magiging problema sa kanyang pagkatao. Gawin natin ito sa ganitong paraan, ako mismo ang maghahanda ng kanyang appointment letter at direktang tutulong sa kanya na makakuha ng resume, sabihin lang na siya ay mula sa isang diplomatikong bansang ito ng ministeryo na papasok sa embahada ng Europa. Of Foreign Affairs bilang isang nagbabalik na batang opisyal, hindi ba't mas magaan ang pakiramdam ng direktor ng Departamento ng Balita ngayon, hindi ba? Natural na sumang-ayon si Martian, napakadetalye ng arrangement ng chief at sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang pagtutol si Justin. Bukod pa, sa kaso ng Ministry of Foreign Affairs, si Jinky ay maaari ding hilingin na pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Justin sa hinaharap. Hinahayaan ng kanyang babae na makipag-usap sa kanya tungkol sa mga issue, dapat ay nahihiya siyang tumanggi. Sa katunayan, sa escort ng No. Isa, dapat maging matalino ang lahat para malaman na hindi nila dapat hawakan si Jinky. Ngumiti si No. Isa at tinapik ang balikat ng matanda, hoy ikaw, huwag mo akong ilantad. Ito ay makikita na No. Isa nga'y nasa isang magandang kalagayan at medyo kontento. Kung magagamit niya si Jinky para masamantalahin si Justin, ito ay karaniwang pumapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa sandaling ito, medyo naninigas ang mukha ni Gilmore. Hiniling ni Kelso sa kanya na tumulong, ngunit ngayon ang No. Isang ay halatang tinukso ng mga benepisyong ibinigay sa kanya ni Justin, at talagang walang dahilan upang hindi tulungan si Justin. Pagkuha ng kanyang mga ngipin, si Gilmore ay ngumiti ng pilit. Chief, ipinagmamalaki lang ba ni Justin? 5 magkakasunod na taon ng kalahating presyo ng crudo, hindi banggitin na ang presyo ay astronomical, ngunit malaki rin ang ibig sabihin nito sa bansa. Mahirap igarantya na may malaking pressure sa United Nations at internasyonal na opinyon ng publiko. Sabi nga, nagbago ang mukha ni No. Isa na kanina pa nakangiti. Walang ngiti niyang ibinaba ang ulo at humigop ng kaunting tsaa. Premier Nigel, ang mga kabataan ay handang maglingkod sa kanilang bayan at magambag sa inang bayan ay isang magandang bagay. At saka, siya ay mula rin sa isang militar na pamilya, dapat nating suportahan at pasiglahin sila, hindi ba? Nang tumangala si No. Isa, may bahagyang dampi ng nagyayelong kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagulat si Gilmore dahil ito ang unang pagkakataon na nakita ang No. Isa na nakatingin sa kanyang sarili na may ganoong ekspresyon. Siya rin ay isang marangal na premier, ngunit siya ay sobrang durog na hindi siya makahinga. Ang punong may mapagbigay na tingin at mabait na ngiti ay tuluyang nawala sa oras na ito. Siya ay mukhang isang mahusay na pantas na tumayo mula sa isang mataas na bundok at ginulat ang sarili sa hindi mapaglabanan na kapangyarihan. Hindi ito nauugnay sa anumang kapangyarihan sa paglilinang, ngunit ang kamahalan ng pag-upo sa posisyon na ito bilang numero 1 pinuno ng isang bansa. Malakas ang kutob ni Gilmore, malamang matagal nang alam ni No.
Isa na may malapit siyang pakikipagtulungan sa pamilya Meng. Kaya lang, ang mindset ng no. Isa para sa pangkalahatang sitwasyon ay hindi masisira hanggang sa kritikal na sandali. Sa pagkakataong ito, ang mga benepisyong maidudulot ni Justin sa bansa ay higit na lumampas sa maliit na pera ng pamilya Meng, kaya ang no. Isang ay hindi gustong makialam ng mag-isa. Pagkatapos lumunok, pilit na ngumiti si Ningguang at tumango, oo, malamang nag-o-overthink ako. Muling ngumiti si No. Isa, na parang walang nangyari, at sinabing, nag-o-overthink ka talaga. Pwede pa ngang pumasok ang bata sa CIA of the States all the way, and even change their director, kaya ba ng mga bansang iyon sa Middle East? As long as he is willing to do it, hindi siya magyayabang. It's just that he needed the same level of benefits in return. Chief, isang kahilingan lang ito ni Justin, pagkatapos ay ang pamilya Meng. Nag-alinlangan si Machon, hindi alam kung paano ito sasabihin. Ang no. Isang ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, ako pa rin ang bahala dito nang hindi niya sinasabi. Hindi natin dapat bigon ang batang handang mag-ambag sa bansa, di ba? Sabihin mo kay Kelso na itigil na ang paggawa ng gulo at magpahinga na lang. Bueno, matanda na siya at dapat niyang pangalagaan ang kanyang kalusugan sa halip. Hayaan siyang palayain ang mga bihag at ipagpalit sila sa bihag sa mga kamay ng pamilyang Yang. Tulad ng dapat na ilantad sa espiritual na mga kamay ng pamilyang Justin. Kayamanan, kailangan niyang magbigay ng tunay na ebidensya at gumamit ng legal na paraan para malutas ito kahit gaano pa siya kahirap, haharapin niya ito ayon sa batas. Pero, ang puwersa sa likod ng pamilya Meng. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang legal na lipunan ngayon. Ang mga puwersa sa likod ng pamilya Meng ay dapat ding sumunod sa batas. Tinapik ni No. Isa ang kanyang mga daliri sa desk. Lihim na ngumiti si Machon. Ang pangasiwaan alinsunod sa batas na binanggit ng No. Isang ay walang iba kundi isang babala sa pamilya Meng, ang pananatili ni Justin ay may malaking pakinabang sa bansa, at sino mang maglakas loob na hawakan siya ay makakasira sa interes ng bansa at hindi siya aalis dito. Kung paano hihigpitan ng No. Isa ang mga puwersa sa likod ng pamilya Meng, iyon ay nakasalalay sa kanyang sariling kakayahan. Iyon ay sinabi, ang No. Isang ay partikular na binanggit ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya Gibson. Nagretiro si Parley mula sa Jarlingnan Military Region Commander at naging propesor sa Military Academy. Naisip ni No. Isa na magiging isang pag-aaksaya ng kanyang mga talento at ginawa siyang commander muli at ang kasalukuyang commander ay binawi. Si Rebecca ay nakalikom ng pera sa buong taon upang magbukas ng mga ampunan sa iba't ibang lugar, at isang serye ng mga medalya ay dapat ding igawad. Bagamat mayroon na noon, para sa mga ganitong parangal, mas marami ang mas masaya. Bilang nangungunang pwesto sa mga bilog ng militar at politika, mangangailangan lamang ito ng ilang salita mula sa kanya upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Siyempre, ang kailangan para sa lahat ng ito ay kailangang ipatupad ni Justin ang kontrata ng langis sa loob ng 3 araw, at mangakong hindi magkukusa na gumawa ng gulo sa pamilya Meng pagkatapos bumalik sa Zenica, at mamuhay ng masunurin. Sumangayon kaagad ang No. Isa, ngunit hindi nagulat si Justin. 3 bilyong tonelada ng langis sa loob ng 5 taon, kung sino ang hindi sumang-ayon ay magiging tanga. Bagamat si Justin ay may mahusay na pag-unawa sa kalangitan sa mga banyagang bansa, pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga network na ito ay nagmula sa pagliligtas sa ilang matataas na opisyal, o mula sa ilang mga taong naghahanap ng proteksyon, gayon din sa mga nakakaalam ng nakaraang Pluto. Hindi siya masyadong malapit sa mga taong ito, kahit na handa silang tulungan siya, may mga limitasyon. Upang magpadala ng langis sa Zenica, kinailangan din ni Justin na bigyan ng subsidyo ang ilan sa mga oligarko ng langis sa gitnang silangan. Bagamat abot kaya ito kay Justin, nagkakahalaga din ito ng 10-10 bilyong dolyar. Panlilin lang sa sarili kung sabihin na hindi masakit. Alam ni Hanya na ang krisis sa pagkakataong ito ay nabawi ng paggamit ni Justin ng langis, at habang hinahangaan siya sa pagiging mapagbigay, nakaramdam din siya ng sama ng loob para sa kanya. Master, ang hepe ng Zenica ay napakakuripot. Nagbayad ka ng napakataas na halaga, kung mga pinuno ng ibang bansa, tinulungan kanyang itapon ang mga kalokohang iyon. Paano siya magkukunwari na wala siyang naiintindihan, at madaling patawarin ang pamilya Meng, sayang.
Katatapos lang ni Justin sa tawag kay Melinda at iniulat ang kaligtasan ni Oliver Brown at ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, inutusan niya ang matandang Fanny na magmaneho ng yate sa daungan ng Stonegate. Pagkatapos ay kinausap niya si Hanya, "Malika, ito talaga ang gusto kong makita. Ayokong may humarap sa pamilya Meng para sa akin." Nagulat si Hanya, at pagkatapos ay nagulat, "Pwede bang?" Nais ni Master na ipagpatuloy ang digmaan kasama ang pamilya Meng pagkatapos bumalik. Hindi ngayon, ang mga mata ni Justin ay lumulubog, "Kapag nabawi ko ang aking lakas, magiging sapat na ako, at ako mismo ang maghuhugas ng kahihiyan ngayon. Bilang binugbog tulad ng isang patay na aso, ako ay magiging parang asong baliw at kagatin sila pabalik." Ang mga tao ng pamilya Meng ay naglagay ng bakod sa aking puso at pinipigilan ang aking daw. Gusto ko sa buong buhay ko. Tumingin si Hanya kay Justin ng walang laman. Malinaw, para sa mga Japanese ninja, ang daw ay masyadong malabo at ganap na hindi maintindihan. Nakita ni Justin ang babaeng mukhang ulo ng gansa at nakaramdam siya ng katuwaan. Hindi niya namamalayan na napakamot siya sa noo, ginulo ang kanyang bangs, at tumalikod at naglakad palabas ng cabin na nakangiti. Ang gayong hindi sinasadyang pagkilos ay naging dahilan upang iyuko ni Hanya ang kanyang ulo ng walang sandali, at ang kagalakan ng isang batang babae sa kanya ay nahayag sa kanyang matubig at magagandang mga mata. 14:15. Nagsimula ang nightlife sa Stonegate. Sa kahabaan ng Bar Street, pinasisiglo ng mga neon light ang nerbiyos ng mga tao at ang mga hormone ng mga kabataang lalaki at babae. Sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, ang mga tao ay abala sa isa't isa, at ang mga nagtitinda ng tabako, alak, at merienda ay nasa lahat ng dako. Sa isang maliit at mausok na bar, hindi kasing dami ng ilang malalaking bar sa kalye, ngunit mayroon ng ilang mesa ng mga bisita na nag-iinuman at nag-iinuman. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang isang direksyon na madalas na tinitingnan ng maraming mga customer at waiter sa bar ay isang babae na mukhang tahimik. Ang babae ay nakasuot ng light gray na sweater, black silk scarf, at masikip na pantalon, mukhang maayos at eleganteng, habang ang kanyang maitim, malambot, at may kintab na buhok ay nakalaylay hanggang sa kanyang baywang. Ang katangi-tangi at magandang balangkas ng kanyang mukha ay nakakaakit. Kahanga-hanga ang kanyang ugali na parang isang diwatang malinis at banal ang lumitaw sa maruming lugar na ito. Ang babae ay nakaupo sa bar, at nag-order siya ng isang baso ng whiskey ng mag-isa, dahan-dahan itong tinikman. Tila nag-aalala siya at napakabagal sa pag-inom. Makalipas ang mga ilang minuto, pumasok ang isa pang figure na hindi nababagay sa maliit na bar na ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang babae na mukhang 30 na may alindog ng isang mature na babae. Ang kanyang buhok ay nakatali ng marangal, at nakasuot siya ng itim-pulang winter dress na gawa sa mag-agarang materyales. Malalaman ng isang matalinong tao na ito ay mahalaga sa unang tingin. Pupunta kaya ang isang napakagandang babae sa ganoong lugar? Medyo nagulat ang mga regular na customer ng maliit na bar na ito. Tila dahil sa presensya ng dalawang babaeng ito ay nadagdagan ang isang dampi ng kagandahan sa bar. Hindi nagtagal, nadatnan ng babae ang mahabang buhok na babae na nakaupo sa bar, na nagpapakita ng isang nakakaakit na ngiti, tahimik na lumakad at umupo sa tabi ng ginang. "Bigyan mo ako ng isang baso ng whiskey," kapareho niya, "Salamat." Ang waiter ay isang binata na nagsimulang magtrabaho dito, nakaharap sa mga kababaihan sa harap na may kakaibang grasya, ngunit ang parehong ganda ay nagpakaba sa kanya. Tapos tumango siya, "Yes, miss." Mula sa simula hanggang sa huli, ang mahabang buhok na ginang ay hindi tumitingin sa kaakit-akit na babae sa kanyang paligid, na para bang siya ay nalubog sa kanyang sariling mundo, at walang anumang kaugnayan sa kanya. Uminom ang magandang babae ng kalahating baso ng whiskey, itinikom ang kanyang matambok na pulang labi, ibinaling ang kanyang mukha sa gilid ng ginang, at ngumiti ng may pagtataka, "Marian, hindi ko alam na magiging interesado kang pumunta sa isang lugar na ganito. Paano mo nalaman na nandito ako?" Bahagyang ibinaling ni Marian ang kanyang mukha sa sandaling ito at tumingin kay Teresa gamit ang kanyang mga mata na puno ng tubig. "Pakiusap. Ito si Stonegate. Halos 20 taon na ako rito. Bawat kalye, eskinita, at gusali ay may tatak sa aking isipan. Sa katunayan, noong lumaki ka pa hanggang sa isang may sapat na gulang, isa na ako sa mga nangungunang tao sa hierarchy ng lungsod. Madali para sa akin na makahanap ng isang tao dito." Kumunat ang noo ni Marian.
Sinasabi ni Teresa na siya ay wala pa ring karanasan, hindi niya maiwasang sabihin, nakakainis talaga ang iyong mga salita. Anyway, hindi mo iniisip na mas magaling ako. Wala akong dahilan para pasayahin ka, pabirong tanong ni Teresa, anong ginagawa mo dito? Dahil nag-away kayo ni Justin, kaya pumunta ka dito para maglasing. Hindi ka ganyang klase ng babae. Saglit na natahimik si Marian, ang mga nostalgic na kulay ay kumislap sa kanyang mga mata, na nagpangiti sa kanya at nanlumo sa parehong oras. Narito. Ang lugar kung saan ko siya unang nakilala, mahinang sabi ni Marian. Ang bar na ito ay eksaktong bar na hindi niya sinasadyang napasok ng ang mga gawain ni Kevin, mga gawain ng kumpanya, mga gawain ni Simon Moon, at lahat ng uri ng problema ay pinaghalo sa kanyang isipan na nagpahirap sa kanya. Wala siyang masyadong memorya noong gabing iyon dahil sobrang awkward at masakit. She wanted to recall countless times how she chose this bar, but she don't think of the reason, she just felt like she was doomed. Hindi niya alam kung aling bar dito ang mabuti o masama, ngunit sa kabutihang palad, hindi siya pumunta sa ibang mga bar sa simula. Kung hindi, marahil ay nagsimula na siya sa isang kumpletong daan na walang pagbabalik. Natigilan sandali si Teresa at sinadya siyang tinukso, akala ko talaga hihiwalayan mo siya. Masaya akong pumunta dito para asarin ka, pero baka biro lang ang hiwalayan mula nang dumating ka sa lugar na ito. Miss mo na siya, at parang wala ng pag-asa ang diborsyo. Alam ni Maria na nagbibiro si Teresa, kaya hindi siya nagalit, mali ang hula mo. Pumunta ako dito hindi dahil nami-miss ko siya, kundi dahil gusto kong putulin ang nakaraan kasama siya. Nagkasama kami dahil sa bar na ito at ito na ang huling pagkakataon ko dito para magpaalam sa kanya. Wala akong nostalgia para sa kanya, hindi siya bagay sa akin at hindi ako bagay sa kanya. Nawala ang ngiti ni Teresa sa kanyang mukha, at ang pagkalito ay makikita sa kanyang mga mata. Palagi kong nararamdaman na mahulaan ko kung ano ang iniisip mo, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi kita nakikita. Marian, makikipagdiborsyo ka ba talaga? Bakit hindi? Tanong pabalik ni Marian. Umiling si Teresa at mahinang bumantong hininga, lagi kong iniisip na isa kang matalinong babae. Dapat alam mo ng higit kaninuman na hindi mo kayang manipulyahin ang puso ni Justin. Sapat na sa atin na magselos na ikaw lang ang asawa niya, bakit kailangan mo pang umabot sa ganoong lawak? Sa tingin mo ba ay ikaw ang pinaka-espesyal? Huwag kang maging tanga, kung si Gibson ang magiging pamilya ni Gibson, kung magiging paborito mo ang pamilya ni Gibson. Gawin mo, anak ni Gilmore, ang kanilang manugang na babae, sa tingin mo ba, sa mga mata ni Tita Goo, ikaw ba talaga ang pinakaangkop na kandidato para sa isang manugang na babae, siguro wala kang pakialam dito. Ayan na. Pinutol ni Marian ang mga salita ni Teresa nang tumawa at nagtanong, hindi mo ba gusto palagi akong lumayo sa aking upuan? Ngayong hiwalayan ko na siya, wala ka bang mas magandang pagkakataon? Bahagyang nairita si Teresa, hindi mo na ako kailangang pagtawanan. Dati wala na akong pag-asa sa nararamdaman, himala na ang itsura niya. Kontento na ako ngayon at wala na akong extra expectations. Sana lang maging masaya ang lalaking gusto ko kaysa magkaroon ng masakit na pagsisisi. Kung ibang tao ang nasa posisyon mo ngayon, sasabihin ko rin sa kanya ang mga salitang ginawa ko sa kanya. Maasim na sinabi ni Marian, pagkarinig sa sinabi mo, tila ako ang hindi gaanong matino. Mayroon ka bang anumang hindi masabi na mga dahilan? Talagang hindi ako makapaniwala na hindi mo naiintindihan ang ganoong simpleng loika. Hindi ka ganoong mapusok na babae, hindi napigil ang magtanong ni Teresa. Nakikita sa mukha ni Marian ang pagiging komplikado, at napangiti siya ng maluwag, talagang mali ka sa pagkakataong ito. Wala akong problema, ngunit may isang bagay na hindi ko kayang tiisin. Dahil ba kay Lea? Tumanggo si Marian, at sinabing may luhang mga mata, hindi lang si Lea, kung siya ay ipinanganak ng sinuman sa inyo, tatanggapin ko ito. Gayunpaman, ipinanganak siya ng 17. Hanggat nakikita ko si Lea, para bang nakikita ko ang babaeng iyon na lumalabas sa harapan ko. Parang sinasabi niya sa akin, kahit patay na siya, si Justin ay hinding-hindi niya mamahalin sa kanyang tahanan, hanggat hindi niya ito malilimutan sa kanyang puso. 17. Alam mo ba na ang kanyang mga mata ay napakaamo, mapagmahal, at nanghihinayang kapag siya ay tumingin kay Lea, at dahil doon, ang aking puso ay labis na nagdurugo.
Walang gaanong kaalaman si Teresa tungkol sa 17, ngunit alam din niya na siya ang babaeng nagpabalik kay Justin sa Zenica sa dalamhati. Marian, handa ka bang matalo sa isang patay na babae? Tanong ni Teresa. Hey! Tumawa si Marian, na nagpapakita ng kaunting kawalan ng kakayahan, namatay siya, ngunit nabuhay siya magpakailanman sa puso ng lalaking iyon. Natalo ako ng husto. Matiim na tinitigan ni Teresa ang babae, na para bang sa unang pagkakataon ay nakatingin ito sa kanya, napagtanto ko na hindi talaga kita nakikita sa pagkakataong ito. Kaya, nanalo ako sa pagkakataong ito, malamig na sabi ni Marian at itinaas ang kanyang ulo. Inubos niya ang lahat ng whiskey sa kanyang baso, huminga, naglapag ng pulang papel de bangko, tumalikod, at lumabas ng bar. Ngunit sa sandaling ito, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng dark green fur collar coat, kasama ang dalawang kasama, ay tumigil sa harap ni Maria na may masamang ngiti. 14:16. Hoy maganda, aalis na agad. Bata pa ang gabi, pwede ba kitang bilhan ng inumin? Tanong ng isang lalaking naka-buzzed haircut. Sumimangot si Marian at nagpakita ng pagkayamot. Umikot siya at nagpatuloy sa pag-alis. Hoy, bakit hindi mo kami sinasagot? Masama ba ang tingin mo sa amin? Ang isa pang lalaki ay lumapit sa kanya para harangan siya. Huwag kang bastos, ngumiti ang bosshead at sinenyasan ang kanyang mga kasama na bumaba. Pagkatapos ay lumapit siya kay Marian at sinipsip ang mahinang amoy ni Jasmine sa kanya at sinabing parang pervert, Hoy pretty, lahat tayo ay may kultura at hindi magiging magaspang sa iyo. Sabay tayong uminom. Maraming tao ang nakasaksi sa eksena sa bar ngunit tumahimik silang lahat. Ang tatlong lalaki ay mga gangster sa paligid ng lugar na ito at madalas silang gumagawa ng masasamang gawain dahil may koneksyon sila sa mga pulis. Nakita ni Teresa si Marian na hinaharangan sa pasukan ngunit walang ginagawa at naisip niya na ang babae ay hindi marunong humawak ng mga bagay-bagay. Agad siyang bumangon para tulungan siya ng kaunti dahil hindi niya naisip na manatili pa rito. Gayunpaman, bago lumapit si Teresa sa kanya, biglang gumalaw si Marian. Ang mga mata ni Marian ay puno ng lamig at ang kanyang kamay ay humawak sa lalamunan ng bosshead na walang pakialam. Pagkatapos noon, itinulak niya ito at ibinagsak ang katawan ng lalaki sa lupa na parang martilyo. Bang! Nanginginig ang katawan ng lalaki hanggang sa bumagsak na ang mga buto nito. Not to mention he was suffocate because of his clasped throat and his eyes are about to fall out also. Unti-unting tumayo si Marian habang ang kanyang puting sneaker ay tumama sa mukha ng lalaki, nadurog ang tungki ng kanyang ilong at nagsimulang umagos ang dugo. Ang kanyang puting sneakers ay tinina ng maliwanag na pulang bulaklak ng dugo. Higit sa lahat, ang nagbigay ng panginginig sa tatlong lalaki ay ang mapait na panginginig na nagmula sa babae sa sandaling iyon. Ang ganitong uri ng hindi maipaliwanag na presyon ng pag-iisip ay nagpapahina sa kanila, tulad ng mga tuyong dahon na inaanod sa hangin, na maaaring mabasag anumang oras. Kung sila ay mula sa underground world, tiyak na malalaman nila ang malakas na mamamatay tao na aura na ito. Sinulyapan ni Marian ang dalawa pang lalaking nakatayo sa tabi at pareho silang nanginginig. Kailangan pa ba ninyong lahat ng inumin? Pareho silang lumunok at ang isa ay nanginginig na nagsabi, hindi. Hindi. Pinigil ni Marian ang kanyang binti. Hindi man lang siya sumimangot sa kabila ng nakita niyang dumi sa suot niyang sneakers, pati na rin ang pagtingin sa bosshead na lalaking nakahandusay sa sahig at sira ang tulay ng ilong at mabilis siyang lumabas ng bar at nawala sa abalang tao. Nakasilaw pa rin ang mga ilaw ng kalye sa kahabaan ng kalye ng bar ngunit nalungkot ang mga taong nakakita sa nangyari kanina. Si Teresa ay nakatayo sa kanyang kinatatayuan na may natigil ang ekspresyon. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan ay wala na si Marian. Marahan siyang bumantong hininga at napagtanto na hindi niya naramdaman na hindi sapat ang kanyang IQ sa buong buhay niya, ano ang nangyayari. Starling City, sa meeting chamber ng Meng family compound. Nakaupo si Elder Quinten sa unang upuan kasama si Patriarch Kelso sa kanyang tabi at ang itaas na antas ng Southern Zenica sa ibaba kasama ang mga sanganang nagmula kay Meng. Karamihan sa mga taong naruroon ay may mga pangit na ekspresyon dahil maaari na nilang ipagpalagay na hindi ito isang bagay na dapat ikatuwa. Saglit na nag-isip si Quinten at saka malakas na sinabi, nakakuha ako ng mga tagubilin mula sa ating mga dakilang elder kanina na huwag magsimula ng digmaan kay Justin sa pagkakataong ito.
Siyempre kailangan nating kunin ang mga kayamanan ng ating pamilya ngunit isinasaalang-alang ang katatagan ng bansa, hindi tayo dapat masyadong mataas ang profile at planuhin natin ito ng naaayon sa susunod. Mula ngayon, sino mang maghahangad sa kanya bilang isang gang at sino mang maghahangad na manggulo ni Justin o sino man sa paligid niya. Ang pamilya, hindi kami magwawalang awa sa iyo. Ang lahat ng naruroon ay nag-aatubili na sumang-ayon dahil nakita nila na hindi kapanipaniwala na ang pamilya Meng ay kailangang makipagkompromiso kay Justin kahit na mayroon silang napakaraming mga trick at alternatibo. Hindi kaya malakas ang bata para sugpuin ang bawat karakter sa mundong ito. At muli, walang nang-ahas na sumuwi sa utos ng mga dakilang matatanda. Si Erlong na kamamatay lang ng ama at nakababatang kapatid ay tumahimik na rin, pati ang iba. Pagkaalis ng mga tao, tanging sina Kelso at Brian na lang ang natira para harapin si Quintan. Elder, si Kelso ay nagkasala na hinayaan ang pamilya Meng na harapin ang ganoong kaguluhan, nang hihinayang sabi ni Kelso. Napabuntong hininga si Quinten, hindi mo kasalanan, nakakalungkot na magkaroon tayo ng mga hanggal na tanga sa pamilya, na dinala sa atin ang bastos na si Justin na iyon. Ang mga dakilang elder ay nasa ilalim ng pressure dahil ang mensahero ng Diyos ay nagbigay ng malinaw na mga tagubilin na hindi tayo maaaring gumawa ng kaguluhan kay Justin nang wala saan. Kung walang ebidensya, hindi tayo pinapayagang labanan ang ating espiritual na kakayahan. Pabalik. Talagang minamaliit namin ang batang iyon, Justin. Sumagot si Gilmore sa akin na gumamit siya ng 3 bilyong tonelada ng kalahating presyong krudo para kumbansihin ang no. Isa. Sa pagkakataong ito ay hindi nahawakan ng no. Isa ang sinuman sa amin. Isa na itong regalo ng awa, nakatatakot na sabi ni Kelso. Bulalas ni Brian, 3 bilyong tonelada. Ang batang iyon ba ay nagpapatakbo ng negosyo sa paggawa ng langis sa ibang bansa? Sinabi ni Kelso na may pangit na ekspresyon, marahil, ito ay isang gastos na magpapasaya sa no. Isa pagkatapos ng lahat. Bukod pa rito, hindi ka panipaniwala ang makapagpadala siya ng mga fleet para bombahin si Stonegate at umalis ng walang anumang bakas. Kahit ano paman, hahayaan muna natin siya sa ngayon. Pagkatapos nito, babalikan natin ang ating lakas upang labanan siya pabalik at makuha ang ating espiritual na kayamanan. Pinalaya na si Oliver Brown at ang kanyang asawa, ibig sabihin, ang batang babae na si Marquez ay ibabalik din sa lalong madaling panahon. Sabihin sa kanya na matuto ng kanyang leksyon at ipagpatuloy ang pamamahala sa gang ng maayos, sabi ni Quinten sa malalim na boses at mas maraming tao si Meng, gayon din si Meng, kung may mas maraming tao na gusto ni Meng, gayon din si Meng. Pamilya sa hinaharap, patayin silang lahat. Oo. Malakas na ibinaba ni Kelso ang kanyang ulo at nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Gaano man siya ka-cold-blooded, ang pagpatay sa sariling anak at apo na napanood niyang lumaki ay tiyak na magpapahirap sa kanyang puso. Ngunit, hindi maiiwasan ang pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng pamilya. Kasabay nito, huminto ang mga Erebo sa daungan ng Stonegate. Si Justin ay nasa sabik na umuwi at yakapin ang kanyang mabilog na batang babae. Nakalulungkot, hindi man lang tumawag sa kanya ang munting ito pagkatapos ng maraming araw at hindi man lang clingy. Habang nagpapaalam kay Old Fanny, Cheryl, at sa iba pa niyang mga dating kaibigan, gusto niyang patuloyin sila ng ilang araw para tumambay kay Stonegate, ngunit ang mga lalaking ito ay tamad at hindi interesado kaya lahat sila ay tumanggi. Pagkatapos magpaalam, aalis na sana si Justin sa bangka at tumakbo si Hanya at nag-aalangan na sinabi, Guro, gusto ka ng babaeng iyon na makita sa huling pagkakataon para makausap. Marquez. Kumunot ang noo ni Justin, hindi ba niya pinakawalan na siya, bakit siya nagstay? Dalhin mo siya. Nagpalit si Marquez ng isang set ng malinis na damit at sinukli ang kanyang buhok. Mas payat siya kaysa kanina at medyo nakakaawa. Sa pagtingin kay Justin, ang babae ay tila mas tahimik sa pagkakataong ito. Sinabi ni Hanya na hinahanap mo ako. Nagmamadali akong umuwi para hanapin ang aking anak, magsalita ng mabilis, walang pagnanais na mag-aksaya ng oras si Justin sa kanya. Kumuyam ang ngipin ni Marquez at pagkatapos ng bakas ng pakikibaka na lumitaw sa kanyang mukha, nagpakawala siya ng determinasyon. Boom! Lumuhad si Marquez sa harap ni Justin. Sabay nitong ikinagulat sina Justin at Hanya, nagalit ba siya? Mr. Gibson, gusto kong maging mas malakas.
Ang mga mata ni Marquez ay puno ng determinasyon at pananabik, tinitigil niya si Justin ng may pag-asa. Natigilan si Justin, pagkatapos ay dumilat siya at sinabing, bakit gusto mong maging mas malakas? Ang mga mata ni Marquez ay puno ng hinanakit, tulad ng isang latian na puno ng mga tinak. Tama ka, wala akong halaga kung ikukumpara sa mga benepisyo at tagumpay ng pamilya. Pero ayokong mamuhay ng ganito. Kinailangan akong umasa ng mga bastard na iyon para ma-enjoy nila kung ano ang meron sila ngayon, sino ang nagbigay sa kanila ng karapatang baliwalain ang kaligtasan ko. Ayokong magtrabaho para sa mga taong nakakairite sa akin, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Gusto kong maging mas malakas at gagawin ko silang pagsisihan sa akin ngayon. Sa wakas ay naunawaan ni Justin na ang babaeng ito ay nasaktan ni Kelso at ng iba pa. Ang pakiramdam ng pag-iiwan ng pamilya ay napalitan ng kanyang pagmamahal sa kanila sa pagkapuot, sa wakas ay nakita na niya ang lahat at nagpasya na lumaban. Natawa si Justin, ang nagtapon sa iyo sa dagat para pakainin ang mga peteng ay ako. Bagamat baka galit ka sa pamilya Meng at sa mga miyembro ng Southern Zenicagang na hindi pinansin ang kaligtasan mo ngayon, sa malaot madali, itali mo sa akin ang iyong galit. Sa oras na iyon, kapag sa tingin mo ay sapat ka na, malamang na mag-iisip ka ng mga paraan para makapaghiganti sa akin, hindi. 14:17. Nanlaki ang mga mata ni Marquez, at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta, tumango siya ng mariin, at mapait na sinabi, oo, hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Sana mamatay ka na lang ngayon sa harapan ko. How dare you? Lumiwanag si Hanye sa harap niya, at sinampal ng masama ang mukha ni Marquez. Ang mukha ni Marquez ay agad na namula at namamaga, at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay napunit ng kanyang mga ngipin, at ang dugo ay damanak. Ngunit hindi binawi ni Marquez ang kanyang mga sinabi, nakatitig pa rin kay Justin ng makamandag, na gustong balatan ang kanyang balat. Pinigilan ni Justin si Hanye na gustong suntukin ng pangalawang sampal sa mukha ni Marquez, na may interes, gusto ko ang hitsura mo. Ang lakas ng loob mong sabihin ito sa akin sa harapan ko ay nangangahulugan na hindi ka natatakot sa kamatayan o kahit ano paman. Saglit na natigilan si Marquez. Hindi niya inaasahan na masisiyahan si Justin sa ganoong kapangahasang diskarte. Alam mo ba kung bakit ang yate na ito ay pinangalanan kong Erebos? Biglang tanong ni Justin. Napailing si Marquez ng walang laman. Ang Erebos, sa lumang kasabihan, ay nangangahulugang walang katapusang kadiliman, ngumiti si Justin at sinabi, napatay ko ang hindi mabilang na mga tao sa barkong ito. Ang mga taong maaaring magpatuloy sa buhay ay maaaring maging aking mga kaibigan o aking mga tagapaglingkod. So, pumayag ka na. Gusto kong maging subordinate ang mga ambisyosong tao dahil hindi aso ang gusto ko, kundi isang lobo na kayang kumagat at sirain ang kalaban para sa akin. I am very satisfied with your attitude right now. But, you have to be psychologically prepared. If there's one day that I feel that you don't have the purpose in exist, I might directly erase you from this world. Bagamat ngumiti si Justin, malamig ang kapaligiran. Malakas na tumango si Marquez, naiintindihan ko, salamat Mr. Gibson. Dapat mong palitan ang pangalang iyon, itinuro ni Justin si Hanya, tawagin mo akong master tulad niya. Kakaiba ang ekspresyon ni Marquez, ngunit masunurin pa rin niyang sinabi, guro. Alam niyang aabutin ang lahat ng kanyang dignidad sa paggawa nito. Ngumiti si Justin ng may kasiyahan, naglabas ng maikling talon mula sa baywang ni Hanya, at inihagis ito sa harap ni Marquez. Ang matalim na maikling talon ay sumasalamin sa malamig na liwanag ng gabi. Master! Ano ito? Kunin ito at gupitin ang iyong mukha, ang maaaring magbunyag ng iyong mga buto. Gumuhit lamang ng 2 kutsilyo ang magagawa, mahinang sabi ni Justin. Ha! Bulalas ni Marquez na may maputlang mukha. Kahit na kailanganin niyang tawagin si Justin na kanyang master, ito ay walang halaga kumpara sa paghiling sa kanya na sirain ang magandang mukha na ipinagmamalaki niya mula noong siya ay bata pa. Paano ka maisisilang na muli kung hindi mo sinisira ang iyong sarili? Bakit, iniisip mo pa ba ang pag-aasawa ng isang mabuting pamilya? Biro ni Justin. Napalunok si Marquez, dahan-daang kinuha ang maikling talam. Siya ay tumingin na wala at ang kanyang mga templo ay malamig at pawisan. Ang eksenang ito ay labis na ikinatuwa ni Hanya na nasa gilid, inaabangan niya ang isang magandang babae na magiging isang pangit na halimaw sa kanyang harapan.
Bibilang ako hanggang 3, kung hindi mo lagyan ng ang iyong mukha, lahat ay bawal. Sabi ni Justin, itinaas ang kanyang daliri, 1. 2. Si Marcus ay sumigaw, tulad ng isang hysterical na panaghoy. Slash! 2 bakas ng malamig na ilaw ang dumaan at 2 sugat ang nabuo sa mukha ng babae. Sa tungki ng ilong, nalantad ang kanyang mga buto. Ang dugo ay nagsimulang bumulwak ng tuloy-tuloy mula rito na parang tubig sa gripo. Napasigaw si Marcus sa sakit. Hindi man niya iginuhit ang kanyang mga mata o bibig, nai-imagine niya pa rin kung gaano siya kakulit sa mga sandaling ito. Mukhang handa na si Justin noon pa man, humakbang siya pasulong, kinurot ang bibig ni Marcus, at nilagyan ito ng tableta. Naramdaman na lamang ni Marcus ang isang komportableng mainit na sangkap na dumadaloy sa kanyang katawan, na parang may hangin na dumadaloy sa mga ugat. Maya-maya pa ay namamanhid ang mukha niya at nawala ang sakit na parang wala siyang nararamdaman. Si Hanye sa gilid ay mukhang natulala din at tumingin sa kanyang amo na may kumikinang na mga mata. Gusto niyang malaman kung anong uri ng elixir na ibinigay ni Justin na maaaring gawing sigla ang mga buto. Buti naman, naniniwala ako sa iyong determinasyon sa ngayon dahil handa kang isakripisyo ang iyong hitsura. Ang tableta na ibibigay ko sa iyo ay maaaring ayusin ang iyong pinsala at makakatulong sa iyo na mabilis na mapabuti ang iyong panloob na enerhiya. Dahil ang mga matatanda ng pamilya Meng ay maaaring pumasok sa soul forming stage, ang iyong mga kasanayan sa paglilinang ay dapat ding maging mahusay. Kung ikaw ay naglilinang ng husto, ang pagpasok sa golden core stage ay dapat na maging isang mahusay na problema sa loob ng 1 taon. Yugto ng pagbubuo ng kaluluwa. Hindi sinasadyang hinawakan ni Marcus ang kanyang mukha para talagang walang nangyari. Ang agwat na ito sa pagitan ng langit at impyerno ay nagpaiyak sa kanya sa tuwa, at hindi niya maiwasang humanga kay Justin sa kakayahang pahirapan ang sarili hanggang mamatay. Salamat, Guru. Mas mahinang sumigaw si Marcus sa pagkakataong ito. Ginamit ni Justin ang body pill na siyang pinakamababang pill. Gayunpaman, para sa iba pang mga cultivator na hindi makapagpino ng tableta, o walang material upang pinuhin ang tableta, ang mababang tableta ay sapat na mahalaga. Ang pamilya Meng ay wala ring mapagkukunan upang bigyan ang mga kabataang ito ng tableta para sa paglilinang, pagkatapos ng lahat, kung mabaygo silang makapasok sa yugto ng pagbubuo ng kaluluwa, ito ay isang pag-aaksaya ng tableta. Ngunit hindi nagabala si Justin, mayroon pa ring malaking tumpok sa kanyang space ring, at hindi malaking bagay na magpadala ng isang bote ng low-grade na tableta kay Marcus para linangin. Malayo ang iniisip ni Justin, at sobrang curious siya kung ano ang puwersa sa likod ng pamilya Meng. Kung makapasok si Marcus sa soul forming stage at makapasok sa itaas na antas ng pamilya Meng, maaaring mahanap niya ang sagot para sa kanyang sarili. Matapos ipaliwanag kung ano ang dapat imbestigahan at susunod na gagawin ni Marcus, sinabihan siya ni Justin na umalis. Kung tungkol sa elixir matter, dapat itong panatilihing mahigpit na confidential. Dahil alam ni Marcus na kung ang ganoong magandang bagay ay matutuklasan ng matanda sa pamilya, hindi maiiwasang magdulot ito ng hinala, kaya napakaingat niya. Pagkaalis ni Marcus, naglabas si Justin ng isang bote ng Red Dew Pills at isang Dragon Cloud Pill at ibinigay ito kay Hanya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, alam ko ang iyong katapatan. Ibibigay sa iyo ang mga elixir na ito. Bagamat hindi ka pa nag-practice ng Zen-Aiken Internal Energy Practices, ang Japanese Aikido, gamit ang martial arts sa tao, ay binibigyang diin din ang pagkakaisa ng kalikasan at tao. Kung malalim kang nagsasanay ng Aikido, ito ay maaaring maging isang paraan din. Ang mga elixir na ito ng langit at enerhiya ay makakatulong sa iyo na mapabuti ang iyong pangunawa sa langit at enerhiya. Well, tumawa si Justin. Likas na tuwang-tuwa si Hanye sa kanyang puso at nahiya, nawala kaagad ang kanyang mga hinaing sa tulong ni Justin kay Marcus. Matapos harapin ni Justin ang mga bagay na ito, bumaba siya sa bangka at pumunta sa pier. Pinaandar niya ang sasakyan na inihanda na ni Hanye at bumalik sa Paradise Villas. Pagpasok niya sa bahay, bukas pa ang ilaw sa ibaba, pero walang nakitang tao sa hall. Nagmamadaling pumunta si Justin sa ikalawang palapag, ngunit nagkataon lang na nakita niya ang figure ni Teresa na maingat na lumabas sa silid ni Leia, malapit ng isara ang pinto. Nang marinig ang tunog ng mga yabag, lumingon din si Teresa at nakitang bumalik si Justin. Nagpakita siya ng saya at parang gumaan ang loob niya.
Pagkatapos ay sinabi niya ng kaunting hinanakit, sa wakas ay nakabalik ka na, bakit hindi mo sabihin ng maaga? Lumapit si Justin at niyakap ang malambot niyang baywang at sinabing, bakit ka nandito? Kung hindi dahil sa iyo ang nagpadala kay Talia at Melinda sa Mediterranean Sea, bakit ako nandito? Paanong si Leia ay kasama si Mina na mag-isa? Nagkataon na nasa bahay ako kaya dumaan ako para tumulong sa pag-aalaga sa bata, malumanay na wika ni Teresa, tinuro ang silid, at ngumiti, pumasok lang ako at tiningnan, natutulog siya ng maayos. Mukhang apektado siya ng kanyang ama. Si Justin ay may mapurol na ekspresyon, ngunit hindi siya makapaghintay na yuzazain ang silid. Nang makita ang maliit na katawan na nakagawian na nakahiga sa malaking kama, at ang matambok nitong mukha ay sumiksik sa kama, hindi man lang niya maialis ang mga mata. Si Teresa ay isa ring ina, kaya natural na nararamdaman niya ang kasiyahan ni Justin bilang ama sa panahong ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring palitan ng sinuman. Kapag naranasan na niya ang kanyang nararamdaman para sa kanyang mga anak, malalaman niya ang pinakamahusay. Ngunit dahil dito, dahan-daang naniwala si Teresa na maaaring iwan ni Marian si Justin dahil kay Leia. Tiningnan siya ni Justin ng malalim ng mahabang panahon bago isara ang pinto at hindi pumunta para gisingin ang kanyang anak. Nagbiro si Teresa, ang batang lalaki ay naging isang ama at mukhang mas mature na siya, tulad ng isang lalaki. Makulit. Tinapik ni Justin ang matambok na puwitan ni Teresa gamit ang isang kamay. Isang sampal, ang narinig at tila nanginginig ng ilang beses ang kanyang puwitan. Hey! Agad na namula si Teresa. Ang kanyang palda ng taglamig ay napakanipis, at siya ay nakasuot ng makinis na itim na pampaite sa ilalim. Ang init mula sa malaking kamay ni Justin ay maaaring ilipat sa bawat butas ng kanyang balakang sa pamamagitan ng palda at ito ay kapanapanabik. Naramdaman din ni Justin ang kahangahangang pakiramdam ng palad na ito nang hindi sinasadya, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo upang makita ang matayog na kambal na taluktok sa dibdib ng babae, na sinundan ng tuwid at payat na guya sa ilalim ng palda, at hindi niya maiwasang huminga ng mabigat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.